Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit po. Awitin po natin ang sa Diyos ang luwalhati bago po tayo magpatuloy sa pananalangin. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y dinahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo sa dal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa atin pong mga naging pag-aawitan po. At sa oras po na ito ay atin pong hilingin po kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay iniipon po ninyo kami upang kami po ay magsama-sama sa amin pong online Bible study. Patuloy po naming dalangin nawa ay pangunahan po, lalo tigit sa amin pong mga tirahan kung saan po kami naroroon. At ganun din po,
sa internet na meron po kami. Nawa ay wala pong maging hadlang sa aming pong pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. At nang sa gayon po ay tunay nga na amin pong maunawaan at maintindihan ang iyong pong mga salita sa aming pong pag-aaral. At ganun din po, gabayan at pangunahan din po ang bawat isa, lalo na yung mga kapatid po namin na hindi pa nakasama sa amin pong online, nawa ay gabayan at pangunahan din po sila. At nawa ang dadatnan din po ng iyong mga salita tunay nga na maging hamon at maging pagpapala po ito sa amin po na pagbubulay ng iyong mga salita. Gano'n din po ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Tunay nga na puspusin po ninyo ng inyong pong banal na spiritu upang sa gayon tunay nga na mapagbulayan din po namin ang iyong mga salita. At patuloy dalangin po namin maging sa mga ministeryo na pinagkakalob niyo po sa Kanya, sa malasakit din po nila sa amin, nawa ay patuloy na kasangkapanan po ninyo ang aming pong kapatid. At patuloy po sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga natitirang oras ng ating pag-aaral. Binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan na po ng ating Panginoong Yesus. Amen. Maraming pong salamat, Brother Abel. At muli po ay welcome po sa ating pong online Bible study. Nasa series po na pag-aaral pa rin po tayo sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy. At dahil ito po ay Bible study, ay handa na po natin ang ating pong mga notes, ang ating pong mga Biblia, at higit po ang ating pong mga puso para po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ibibigay ko po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Timoteo. Tatalakayin po natin ngayong gabi ang unang Timoteo, Kapitulo 3. At babasahin po natin marahil yung, kung di ako nagkakamali, 1 to 7 po. At ganito po ang ating mababasa. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsikap na maging obispo ay mabuting gawa ang nanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinaon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Namamahala mabuti ng kanyang sariling sangbahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Hindi baguhan baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. Bukod dito'y dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng diablo. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at noong nakaraan po ay napag-aralan po natin ang tungkol po sa mga kababaihan. No? At huwag po nating kakalimutan na ang key context po ng buong Timothy ay nasa chapter 3, verse 15. No? At marahil po ay basahin po natin uli. Para nang sa ganun po ay makita po natin yung layunin ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Ang sabi po, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon
upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at taligi at suhay ng katotohanan. Sa English, sabi niya, but if I tarry long, sapagkat sila po ay nagkahiwalay, si Pablo at Timoteo, at si Timoteo po ay naiwan sa Efeso, at dahil sa bagay na yan, ito nga po ay sumulat si Pablo kay Timoteo na inaakala niya na baka siya ay hindi makabalik agad o hindi sila kaagad magkita. Kaya nga sabi niya, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Iniisip po niya na ibigay po ang mga instruction kay Timoteo nang sa ganun po ay maakay niya ang iglesia sa tama po na mga pag-uugali o pamumuhay o sabihin natin na kaayusan sa loob ng iglesia sapagkat tunay na ito ay para sa Diyos. At ito ay iglesia ng buhay na Diyos na kung saan ito ay suway, pillar, ground of truth. Kaya napakalaga na ang isang iglesia ay masumpungan ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Although ayan ang isang bagay na nakakalungkot sa panahon natin sapagkat alam natin na maraming mga lokal na iglesia ang nalalayo sa mga katotohanan. Kaya ngayon ang isa sa mga binigyan diin ni Pablo sa mga unang talata, unang kapitulo, yung tamang katuruan. At binigyan niya rin ng tamang posisyon ng mga kababaihan. At ngayon naman ay ang mga pamunuan o sabihin nating katungkulan sa iglesia ay isang napakahalaga. Sapagkat hindi kaila sa atin na sa panahon na nila Pablo ay marami na rin ang nagnanais pumasok sa mga lokal na iglesia at nais nilang pamunuan ang mga iglesia. Kaya nga maraming mga bagay na paninira na ginagawa kay Pablo sapagkat sa ganoong paraan ay maaari sila na makapamuno sa iglesia ng Diyos at ng Diyos na buhay. At napakahalaga nitong bahagi ng sulat na ito ni Pablo, itong chapter 3, sapagkat dito ay magkakaroon ng kaayusan sa pagkilala sa mga leaders, no? Although even during that time, mayroong mga family members ay mga believers, kaya makikita natin hindi sa pamamagitan ng paghalal o yung tinatawag na election ang pagpili o pagkilala sa mga namumuno o mga katungkulan sa loob ng iglesia sapagkat mayroon lamang dalawang office o katungkulan sa iglesia. Ito ay ang mga obispo o elders. Mamaya titignan natin yan at yung diakono. At napakahalaga na makita natin ang bagay na yan sapagkat maging sa panahon natin hindi tayo magkakamali sa ating pagpili sapagkat ang pagkakamali sa pagkilala sa mga matanda sa iglesia ay isang bahagi o isang bagay na maaaring magdulot ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Kaya napakahalaga na ng bahaging ito sapagkat
Dito nakasalalay ang karunungan o ang desisyon o ang pagkilala ng bawat miyembro ng iglesia sa mga mamumuno o magkakaroon ng katungkulan, sapagkat ang pagiging elders o obispo ay ito ay isang katungkulan, no? There are two office in the church, the elders and the deacons. Kaya dito, una binigay ni Pablo yung karangalan o yung pagiging marangal ng katungkulang ito. Sabi niya, tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsikap na maging obispo ay mabuting gawa ang minanasa. Ang sabi sa English, this is a true saying. If a man desire the office, kaya yon, office yon, no? Sabi niya, office of a bishop, he desireth a good work. Kaya ito ay isang marangal, ito ay isang mabuti na pagnanais. Sabi ko nga po, yung salitang desire dito, hindi siya self-desire, kundi ito ay isang conviction. Tinatawag ito na itong desire na ito, yung pagnanasa, no, yung pagsisikap, yung pagnanais na maging obispo ay isa itong strong conviction. Ito ay isang malalim na conviction, sapagkat ang Espiritu Santo ayon sa gawa, tingnan natin, ayon sa gawa, Acts chapter 20, ang gagawa para ang isang kalalakihan ay magkaroon ng tinatawag na desire, pagsisikap o conviction ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siguro basahin natin yung gawa 20 mula 28. Sabi ng sulat, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Hindi ito self-desire, hindi ito self-effort, no? Ito yung nakakalungkot ngayon na katotohanan. Totoo, ito ay pagnanasa, pero ito ay conviction. At dahil ito'y conviction ng Espiritu Santo, bibigyan kanya ng patnubay. Alam natin na ang Espiritu Santo, siya yung patnubay. Papatnubayan kanya sa lahat ng, sabi nga, maging yung pagnanasa natin ay papatnubayan niya. Magiging itong tinatawag na spiritual desire. Hindi siya self-motivation. Hindi yung gusto mo lang. Mamaya makikita natin. Hindi yung gusto mo lang ng katungkulan, sapagkat hindi lang ito office, hindi lang ito katungkulan. Pero ang mahalaga, maliwanag na ang Espiritu Santo, sabi niya, sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Hindi rin siya man-made, man's effort. Kaya hindi rin siya pagpili. Maaring kung ang tao ay pipili, maaring siya ay magkakamali. Kaya hindi siya election. Hindi siya botohan, no? At hindi rin siya appointment, na i-appoint siya ng isang tao. Hindi. Kundi ito'y gawa ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ito ay makikita ang gawa ng Espiritu Santo. Kaya mamaya makikita natin kung babalikan natin itong pinag-aaralan natin. Siguro balikan natin itong chapter 3. Mahalaga makita natin
Hindi ito self-effort. Hindi siya sabihin natin na kalooban lang ng tao, no? Kasi kung minsan yung self-motive ay kung minsan ito ay hindi nagiging sabihin natin na biblical, no? Sabi niya, tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap, ipaman, desire the office. Dito sa English maganda. Yung word na desire, it is a conviction, not a self-desire. At gusto ko rin tingnan yung gawa ng Espiritu Santo, yung pagiging puspos ng Espiritu Santo, no? Ito ay gawa ng Panginoong Diyos. Kaya sa madalit salita, ang Panginoong Diyos ang siyang maglalagay. Kaya dalawang bagay ang dapat nating makita. Hindi tao ang maglalagay sa mga katungkulan na ito. Ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ang siyang naglalagay, kailangan natin itong tanggapin. Kaso sa iba po, yun ang nakalulungkot. Mga tao ang siyang naglalagay. Hindi po maalaga ito na makita natin. Ito ay gawa ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang salitang obispo, siguro maganda ay matalakay din natin ang salitang ito. No? Ito, sa Greek word kasi, ang salitang obispo ay episkopos. Yun ang ginamit. No? Na-translate sa English yung salitang overseer, although dito ay ginamit yung salitang bishop. Sa NIV, ginamit yung salitang overseer, or yung pinaka-mababaw na pagkakasalin ay yung supervisor. No? Para kang nagsusupervise. Ayan ang isang salita na ginamit sa salitang obispo, overseer, supervisor, para madali natin siyang maunawaan. No? Although sa New Testament, ang salita na ito ay pinagpapalit-palit. No? Doon sa salitang episkopos, overseer, at yung salitang elders o elder, presbyter o presbyteros, no? Yun yung salitang ginamit. Kung minsan, ginagamit yung salitang ito, lalo na doon sa aklat ng mga gawa, kung babalikan natin yung pagkabinasa natin yun, yung chapter 20, una ginamit yung salitang mga matanda, tapos ginamit yung salita doon sa ginawa kayong mga obispo. Ang mga kausap ni Pablo roon ay ang mga matanda sa iglesia na kanyang pinatawag. No? Kaya sa New Testament, mahalaga na makita rin natin yung katotohanan na yung pinagpapalit-palit yung salitang ito. No? Siguro para lubusan natin ito makita, sa Gawa, chapter 20, sa mga unang talata, marahil ay tingnan natin, Gawa chapter 20, kung di ako nagkakamali, nasa mga verse 19 or 17. Tingnan lang po natin, no? Para lang magkaroon tayo ng idea, o baka nasa 16 siguro. Ayan, ito sa 16. Sabi rito, sapagkat ipinasya ni Pablo na lampasan ng Efeso, hindi ito. Ito, 17. Sabi niya, at mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang matanda. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders. Ang ginamit sa Greek word yung presbytero. No? Kaya yung meeting na ito, yan, sila ay nagsidating sa kanya. Ito na yung sinabihan niya sila doon sa verse 28. Kung titingnan natin,
ginamit na niya yung salita na, tingnan natin, no? Sino yung ka-meeting niya? Walang iba kundi mga elders. Pero dito sa verse 28, anong sabi niya sa kanila? Sabi niya, ingatan ninyo sino ang kanyang kausap, ang kapulong niya rito, ang ka-meeting niya rito ay ang mga elders. Ingatan ninyo, yung ninyo, ito yung mga elders. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, yun yung local church. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo. Yun yung pagkilos ng Espiritu Santo, yung pagpuspos sa kanila ng Espiritu Santo, yung pagkakaloob sa kanila ng mga espiritual na kaloob ng Espiritu Santo na mga obispo. Kaya dito, dalawa na yung mga elders ay tinawag niya na silang mga obispo, episkopos. Alam niyo, napakahalaga na makita natin ang katotohanan na ito. At ang mga elders, ayon sa mga scholar o sa mga nag-aaral sa Bible, ang salitang elders, ito ay tumutukoy sa kanilang character or yung tinatawag na maturity spiritually. No? Yung sila ay spiritually matured. Yung katangian nila, sila ay spiritually matured. Samantalang yung salitang bishop o overseer, ito ay tumutukoy sa kanilang function, sa kanilang pagmamanage, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pangangalaga, pagpoprotection sa kawan, at ito ang local church. Kaya yung isa ay tumutukoy sa kanilang maturity, ine-emphasize pag sinabing elders, dapat siya ay matured. Kaya ang sabi rin ni Pablo, hindi siya dapat kailangan bago-bago. Sapagkat baka siya ay mahulog sa silo ng dyablo. Kaya napakahalaga na makita natin ang katotohanan ito. Although, historically, ang nakakalungkot, dumating yung panahon na nagkaroon ng pagbabago yung pagtingin ng mga tao, no? Sa 2nd century, although yung early church, yung 1st century, yung leadership talaga is typically yung plurality of elders. Pero yung sa 2nd century, ayon sa aking pagre-research, by the time of Ignatius of Antioch, 107 AD, nagkaroon ng monarchical structure, no? At biglang nagbago. Ang bishop ay naging head ng isang local church. At naka-under sa kanya, separate pa yung mga priests and deacons o yung mga elders. Kaya diyan na nagsimula yung mga one-man rule ministry. Yan yung isang bagay na pinagmulan, no? Yan yung one-man rule, one-man ministry. Parang mayroong isang mataas sa iglesia. Yun tinatawag na clergy laity. Kaya alam niyo itong chapter 3 na ito, maraming nire-resolve ito na katotohanan tungkol sa church. Kung saan ay mahalaga na makita natin yung tinatawag na plurality of leaders, elders. Kaya mga matanda, lagi nating makikita yung mga plural sila. Although sa panahon natin, inadapt nila yung itinatag ni Ignatius ng Antioch, no, na naglagay na lang ng isang mataas. Sa bawat local church mayroong isang bishop. At siya yung namamahala at naka-under sa kanya yung mga ibang mga elders and deacons.
Pero biblically and maliwanag sa early church, ito ay pinractice na plurality of leaders. Tinatawag na eldership. Kaya isang maganda ito, sabi ni Pablo. It is honorable, no? Ito ay isang bagay na makikita natin. At alam ninyo ang mahalaga rin, dahil ito'y gawa ng Espiritu Santo, ito yung pagpapasa yung tinatawag ito na willingly. No? Kasi sa 1 Peter, kung titignan natin, sa 1 Peter chapter 5, si Apostol Pedro, bukod kay Pablo, si Apostol Pedro ay nagbigay din ng mga katotohanan tungkol sa mga bagay na ito. 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3, sabi niya, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. Yun, yung overseer, no? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, not by constraint but willingly, no? Not for filthy lucre but of a ready mind, sabi niya. Hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Kaya alam niyo, ang conviction na ito, yung desire na ito, you are willing to sacrifice. Ito yung sinasabi rito, pangalaganin yung kawan ng Diyos. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Sabi niya, magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Ang isa sa mga bagay na makikita natin dito sa pagnanais ng office o ng tungkulin ito, you are ready to sacrifice willingly. Yun yung salitang willingly. Yun yung salitang ginamit dito. Pagpupuno at hindi sa pilitan. Kaya, meaning, it is a great decision. Ito ay isang desisyon. Yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo na pagnanasa, ito ay may kaakibat na pagpapasya. Nakahanda kang unahin ang Panginoon, ang kawan ng Diyos. You are willing to sacrifice. Kasi ang nakakalungkot, marami gusto nila yung title lang na elders. Gusto lang nila matawag silang elders. Pero hindi sila willing to sacrifice. Kaya yun yung sinasabi rito. Kaya napaka sabihin natin na it is a honorable, ito ay isang bagay na marangal. At ito'y gawa ng Espiritu sa buhay ng isang kalalakihang Kristiyano na nakahanda siya willingly na protektahan, pakainin ang kawan ng Diyos. Sacrificially willing. Kasi yun naman, actually, ang isa, kaya during the time daw po ng mga pastol, no, yung mga pastol boy. Actually,
mas madalas daw ang mga pastol ay kinukuha nila sa mga kamag-anak talaga, yung mga relatives o minsan mismong yung may-ari, no, yung pamilya ng may-ari. Sapagkat ang pagiging pastol ay isang mabigat na gawain at dapat nakahanda ka na i-alay talaga yung buhay mo. Kasi maraming danger sa pagiging shepherd boy. Tulad si King David, alam natin yung istorya niya na kinukwento niya, yung mga leon. Ganun, kasi hindi siya, kaya yun yung sinasabi ni Paul. Ito ay isang marangal sa 1 Timothy chapter 3. Yung desire dito is desire to nagnanasa ka na hindi lang yung title, kundi ialay mo yung buhay mo willingly. You must ready to sacrifice. Yun ang isa sa mga bagay na ito. Bagamat ito ay isang marangal na pagnanais na ikaw ay mapabilang sa mga tunay na mga elders. Kaya dito sa verse 2, nagbigay ng pagkakakilanlan si Pablo, sinimulan niya ang pagkakakilanlan sapagkat naniniwala tayo na ang mga elders ay hindi siya man-made, hindi siya by election. Yung sa atin ay pagkilala lang, no? Yung recognition siya. Sabi niya sa verse 2, dapat nga na ang obispo o yung mga elders, tandaan natin yung obispo ay gawain, no? Na pagpapakain at pag-aalaga at pagpoprotection sa mga kawan ng Diyos sa iglesia ng Panginoon. Sabi niya, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Ito ay isang napakabigat na katangian ng isang kalalakihan. Masasabi natin na does not mean it is perfect, no? Ang sinasabi rito na walang kapintasan ay siguro tignan natin yung sinabi ni Titus para magkaroon tayo ng idea. Sa Titus, although tatalakayin din natin yung Titus chapter 1, dito sa verse 5 and 7, sinasabi rito na dahil dito iniwang kita sa Kreta upang usayin mo ang mga bagay na nagkukulang. Yung salitang usayin means, sabi, for this cause I left thee in Crete that thou shouldest set in order, no? Ito yung maganda. Talagang yung salita naman na ginamit sa Tagalog, yung salitang usayin, means turuan, tulungan, i-equip, no? Yung para malagay sila doon sa tamang kalalagyan in order the things that are wanting. Kasi isa sa mga kailangan sa isang local church ay hindi naman pagka-plant ng isang local church ay may mga elders na. Wala. No? Maaring yung missionary work o yung pioneering work na tinatawag, yung sa mga pioneering, sa mga church planting, sila yung gagamitin naman ng Diyos. Yun yung sinasabi din doon sa chapter 2, verse 2 ng Timothy, no? Na ituro yung mga bagay na natutunan. Pagkat dito sabi niya, dahil dito iniwan kita sa Kreta upang usayin mo ang mga bagay na nagkukulang. Ang isang local church, para siya ay ma-put into order at maging kumpleto, kailangan ng mga elders. Although sa panahon na ito, ang sabi niya, ordain, no? Ginamit pa dito yung salitang ordain. Tandaan natin, hindi pa po buo ang Bible noon. Iba ang dispensation noon. Hindi pa masyado malinaw sa kanila yung mga karakter o yung pagkakilanlan sa mga elders. Iilan pa lang yung mga leaders o like Timothy, like Titus, Paul.
But today, very, very clear na yung mga katangian ng mga elders. Although dito ginamit yung ordain, maghalal. Tayo ngayon hindi na tayo nag-ordain, no? Tayo ngayon ay yung recognition. Kinikilala na lang natin. Tandaan natin yung dispensation during that time. Iba yung dispensation ngayon na buo na yung Bible. Pero ang mahalaga rito, sabi niya, ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa inyo. Kung ang sino man ay walang kapintasan. Pansinin natin yung kasabay nito yung asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisisampalataya na hindi maisusumbong sa panliligalig o suwail. No? Pansinin natin doon sa yung ginamit na a bishop then must be blameless, and then the follow yung kanyang wife, husband of one wife. Kaya napakalaga na makita rin natin yung salitang blameless. Does not mean perfect. Pero ang isang pamilya na ang kanyang mga anak ay mananampalataya. At yan ang isa sa mga katangian ng isang mamaya bibigyan natin din yung family life of a bishop, no? O yung pag-handle ng family ng isang elders. Pero gusto kong kasing tignan natin kasi baka pumasok sa isip natin walang papasa. Yung walang kapintasan. Pero kung titignan natin, itong blameless, itong walang kapintasan, nakaangkla ito sa family matters. Bagamat kay Timoteo ay binigyan niya pa ito ng diin, pero dito kay Titus maliwanag na itong tinutukoy ni Timoteo o ni Pablo kay Timoteo ay dito sa verse 2, yung walang kapintasan. Dito rin ginamit niya asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinaw ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. Although gusto ko lang kasing makita natin yung walang kapintasan, no? May kinalaman yun sa family matters. Kaya kung minsan pagka yung may mga yung halimbawa yung family is hindi siya maganda yung sabihin natin na kalagayan, minsan napakahirap na makilala bilang mga elders. Sapagkat ito ay may kinalaman. Kaya sa bawat isa ay maganda na makita natin ang katotohanan na ito. Yung salitang blameless. Kaya kung titingnan natin, ang pagnanasa ng pagiging matanda sa iglesia, ito ay mabuti, ito ay punong-puno ng pagnanais, pagsasakripisyo, at ito ay punong-puno ng paglilingkod, no? Hindi yung status, hindi yung matawag tayong elders, no? Sabi nga sa Marcos, o isang talata na supporting verse dito. Kasi ang elders hindi siya chapter 10 verse 42 to 45 basahin natin. Hindi siya parang title lang, elders ha. Yung iba kasi yun ang gusto lang nila yung office. Pero hindi yung pagsasakripisyo, hindi yung paglilingkod.
Yung iba, pag may time lang, okay sila, pero pagka walang time, left behind muna. Hindi po ganoon ang pagtatalaga ng ating sarili pagka kung nagnanais tayo na maging elders. It is a big decision talaga. It is a big desire, conviction. By the help of the Holy Spirit, makikita natin mayroon talaga na mga kakikitaan tayo sa tulong at patnubay ng Espiritu. Sabi rito, dito sa 42, at sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya, at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yung mga inaaring mga pinuno ng mga hentil ay nangagpapanginoon sa kanila, at ang sa kanila ay mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Verse 43, datapwat sa inyo, ang tinutukoy niya yung mga disciple, ay hindi gayon, kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo ay mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Meaning, isa sa mga katangian ng elders, yung desire nito, yung paglilingkod, not title. Hindi siya title. Parang yung pastor is not a title, sabi nga. It is a function. Ito po, ang pagiging elders ay hindi yung you are willing to sacrifice for the sake of the local church, for the sake of the assembly of God. Alang-alang sa kawan ng Diyos. Napakalaga na makita natin yon. Kasi pagka nagkamali po tayo ng pagkilala, it goes a lot unorderly in the church. Kaya maging prayerful po tayo sa pagkilala, maging observant tayo sa pagkilala. Hindi yung nakita lang natin. Ito kasi yung nakikita kong problema po sa ibang mga kapulungan. Makita lang masipag, makita lang na parang magalang, ay parang kinikilala na agad nila na. Tapos, ang nakakalungkot, yun nga, they did not function talaga. Pagka gusto lang, pagka merong iba silang pinagkaabalahan, pinoforsake na nila yung kawan ng Panginoon. That is a tragical. Yun yung isang mapanganib. Ang maling pagkilala sa mga leaders, sa mga office ng elders, katungkulan, ay disastrous sa local church. At yan yung nakikita natin. Although sila ay nagpapatuloy, pero wala nang nagbabantay sa mga maling aral, wala nang, hindi na masyado, basta parang pang-an na lang. Kumbaga traditional, may preaching, pero wala yung talagang word na malasakit sa iglesia. At nakita natin yung mga character ng isang elder, no, yung bishop, blameless. Yung sa ibang salin ginamit yung above reproach. At ito isang napakaganda na sabi nga ni Pablo rin sa Pilipos, tingnan natin. Pilipos chapter 2 verse 15. Sabi rito, upang kayo maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang laing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa
sanglibutan. Yun yung blameless, no? Yung testimony. Testimony, mahalaga yon. Although tatalakayin din natin yan. At kung babalikan natin yung pinag-aaralan natin dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, sabi niya, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. Yung kasama rin yung hospitality, no? Hospitality. Yung open yung kanyang tahanan para sa mga kapatiran, para sa gawain ng Panginoon, no? Open siya. Kaya yun yung isang bagay dito. At yung sa Romans chapter 12 verse 13, sinasabi rito na natin ang supporting verse dito sa hospitality. Sabi niya, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Yun yung distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Kaya laging nakahanda siya na tumulong. Tapos ginamit doon sa 1 Timothy yung up to teach. Makapagtuturo siya. Although maaaring hindi siya gifted, pero ang importante, tama yung kanyang tinuturo. Meron siyang nakakapagturo. Sapat yung sinabi. Although sometimes hindi siya gifted, pero sapat na makapagtuturo siya. Yan. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay. Kung titingnan natin, kaya sabi ko po sa inyo, ito'y gawa ng Espiritu Santo. No? Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Ito yung mga ang tawag dito is not greedy. Ito yung mga hindi magulo, kundi malumanay. Ito yung pakikipagdealing sa mga unbeliever, no? Very important ito. Yung hindi makakipagtalo. Kung titingnan natin, ito ay dealing sa mga unbeliever. Hindi maibigin sa salapi. Yan. At namamahalang, dito iniwalay ni Paul, yung namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambayan na sinusupil. Ibig sabihin na sa English, ginamit yung salitang dito sa verse 4, sabi niya, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Yung pinapakinggan siya ng kanyang mga anak. Nakokontrol niya yung kanyang mga anak. Ibig sabihin ay nadidisiplina niya yung kanyang mga anak. Very important ito. No? At kaya nga yung blameless ay kasama yung tinatawag natin na yung family matters, no? Ito yung family life ng isang elders, yung one that ruleth well in his own house, yung napangunahan niya ang kanyang sambahayan at ang kanyang mga anak ay mayroong pagpapasakop o yung submission. Kaya yung verse 6, sa verse 6, yung salitang not a novice, ito yung mga maturity, no? Ito yung
ah, masasabi natin na sabi niya, hindi baguhan. Yan. Baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. Although maraming tanong dito na dapat ba ilang taon na ang isang elders, ilang taon na siya sa faith niya. No? Although siguro yung alam naman natin yung mga baguhan, ito yung mga sometimes kasi yung kalagayang baguhan, yung bago-bagong tumanggap, meron naman na sabi nga yung mga carnal Christian, kahit matagal na sila, parang baguhan sila. Hindi rin maganda na mailagay yung mga bago-bago, baka ang sabi ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. At yung kanyang testimony, yung meron siyang good reputation sa outside ng church. Yun yung testimony. Although alam na natin ang mga bagay na ito, pero ang mahalaga ay maging matalino, maging maingat tayo sa pagkilala sa mga mamumuno sa atin. Ito yung office ito. May 2 office lang sa susunod pag-aaralan po natin yung deacons. Maging maingat po tayo. At yan ang isang bagay na binigyan diin ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo upang magkaroon ng kaayusan ang iglesia sa Efeso. Una, ang tamang katuruan, ang kalagayan ng mga kababaihan, at ganun din ang mga mamumuno sa iglesia. At nakita natin ang isang namumuno ay mayroon siyang deep conviction. He is willing to sacrifice for the sake ng awan ng Diyos, ng local church. Kaya nawa ay magbigay ito sa atin uli ng liwanag, although hindi ko na inisa-isa yung mga katangian, na-emphasize natin siya doon sa, kasi pagka siya ay mayroong pagmamahal, yun yung galing sa espiritu, yung agape love, susunod na lang ang mga bagay na ito, yung mga attitude. Susunod na lang yun. Ang mahalaga siya ay pinangungunahan, puspos ng Espiritu Santo. At nawa ay ito ay magbigay sa atin, magbukas sa ating mga puso. Ako ang prayers ko, the more na maraming mga elders sa isang local church, nakikita ko more na magiging malago ang gawain ng Panginoon. Kaya yun ang pag-pray natin. Kaya lang maging matalino tayo kasi kung magkakamali tayo, yun ang magdadala naman ng disaster sa loob ng local church. Na ang gusto lang nila ay yung status, hindi yung mga gawain ng paglilingkod. Sabi nga ng Panginoon, kung nais mong maging una, maglingkod ka. Masa ang ay ang pagkaroon po, ang tatalaga po ninyo, ang paglalagay po ninyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng mga namamumuno sa iglesia na nakahanda na maglingkod, nakahanda na magsakripisyo para sa iyong iglesia,
Pagpalain mo po, Diyos, ang mga bagay na amin pong natunghayan ngayong gabi mula sa liwanag ng iyong mga salita. At nawa ay tunay na sa iyong iglesia, dito po sa amin ay maraming mga kalalakihan ang magnasa sapagkat ito isang marangal na gawain, marangal na paglilingkod. Naway ang bawat isa ay tunay na matuto na magsakripisyo para sa iyong gawain. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus. Amen. Balik ko po muna sa ating MC po. Sige po mga kapatid, nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Sakali pong may mga katanungan po tayo sa ating pong napag-aralan po ngayon ay open na po at pakibuksan lang po ang ating pong mic o pag-message po para po sa ating pong mga katanungan po. Sige po mga kapatid. Pakisuyo din po kung may mga tanong din po sa atin pong FB Live. Sige po mga kapatid, samantalahin po natin po ang pagkakataon po na makapagtanong po patungkol po sa atin pong napag-aralan po. Last call po mga kapatid. Magandang gabi po mga kapatid. Tanong ko lang po, tama po ba na pag ang isang kapatid ay may malasakit o nakitaan ng pagmamahal po sa iglesia, kahit wala sa kanya yung mga lahat ng katangiang nabanggit, ay maaari na po bang kilalanin as elder or bishop? Yun lang po. Gusto ko lang i-elaborate ano ba yung salitang malasakit. Paano niya larawan yung salitang malasakit. Siguro i-specific, no? Kasi yung salitang malasakit sa gawain ng Panginoon, marami siyang categorize, no? Ano ba yung ibig sabihin ng kapatid natin na malasakit? Pwedeng ano mo, Brother Rosilito? Ayun po, yung kinakikitaan po siya ng, yun nga po, yung concern po sa mga kapatid, maging sa gawain po ng church. Paano niya pinapakita yung concern niya sa gawain, Brother Rosilito? Halimbawa na, siguro maging specific tayo kasi halimbawa, merong isang kapatid na malasakit niya yung sa mga bagay na yung physical, yung naglilinis siya, yung nag-aayos siya, nagre-repair siya ng mga... Kasi dapat natin specific kasi may dalawang tungkulin sa iglesia. Meron yung may malasakit sa mga bagay na physical, material. Sila ay yung mga kalalakihan na mayroong ganong kalagayan ay nandoon sila sa kategory ng ating susunod na pag-aaralan, yung tinatawag na mga
diakono, deacons. Kaya gusto kong malaman natin yung ano ba yung malasakit na sinasabi. Baka siya yung malasakit niya, kasi yun, maganda yon na makita rin natin. Halimbawa, naglilinis siya, malasakit yun eh. Tumutulong siya sa mga gawain na pang-iglesia. Halimbawa, yung nag-aayos siya ng mga bagay na physical sa church, no? Malasakit din yun, kapatid eh. Kaya gusto kong ma-elaborate kung ano yung ibig mo sabihin na yung pagkaganon ba ay pwede na siya na makita na elders. Siguro baka nandito siya sa qualification for deacons. Although halos same yung kanilang, pero yung diakono kasi ito yung mga nangunguna pagkarating sa mga bagay na physical sa loob ng iglesia. Malasakit din yon, mahuhusay din, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak. Maganda rin yung mga qualification na ito. Pero hindi sila elders. Kaya gusto kong linawin sa tanong ng kapatid, saan ba may malasakit? Kung sa mga spiritual naman, sa mga pagtuturo, no? Siya ay nagsisikap na mag-aral sa Bible, nag-aaral siya sa Biblia, nangangaral siya, nagtuturo siya, nag-evangelize siya. Yon yung mga gawain ng mga elders, no? Pinoprotectionan niya yung iglesia. Pag may mali, kinokorek niya. Hindi siya natatakot kasi hindi yung tungkulin ng gusto niya. Kaya ko lang tinatanong na anong klaseng malasakit, no? Kasi baka merong malasakit pang material o physical lang. Siya ay nahuhulog dito sa pagiging deacons, diakono. Although tatalakayin natin yan. Yung isa ay more on spiritual. Kaya depende yan doon sa tinatawag nating malasakit. Ano ba yung tinatanong mong malasakit, Brother Roselito? Malasakit saan? Actually, nasa isip po general Brother Wilson. So, ngayon po, mas malinaw ng deacons saka po yung elders. So, ibig sabihin po ba, pag elders, more on spiritual po ng side ng church? More on, nasa spiritual sila. Siguro tignan natin yun doon sa Acts, no? Hindi ako nagkakamali. Acts chapter 6 ata yun. Sabi rito, Acts chapter 6, siguro basahin ko na yung verse 1. Sabi, ng mga araw ngang ito, nang dumami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko-Hudyo laban sa mga Hebreyo. Mga Jewish din yun, kaya lang Greek yung kanilang salita, samantalang yung mga Hebreyo is purely, even yung pagsasalita nila ay Aramaic, no? Yun yung difference ng dalawang grupo na ito. Sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos. At maglingkod sa mga dulang, yun yung physical matter. No? Magsihanap nga kayo mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Kaya dito makikita natin yung 2 most important things sa church, spiritual and physical. No? At maliwanag na yung deacons ay napakahalaga rin ng kanyang gawain sa loob ng iglesia sapagkat sila yung mayroong pamamahala, pamumuno o pangunguna pagkarating sa mga physical matters ng church.
Napakahalaga rin nun, no? Samantalang yung mga elders is more on nakapokus sila doon sa spiritual, no? Yung paglagong spiritual ng isang iglesia. Kaya yun, meron talagang at alam natin na ang mga sabihin na natin na yung mga binigyan ng o itinalaga ng Espiritu Santo na mamuno sa mga paraang spiritual, sila yung may mga malalalim na discernment, na yung discernment ay gawa din ng Espiritu Santo. Kasi at ang discernment, naniniwala ako na ito ay galing sa pagkaunawa sa scriptures. Kaya hindi madaling bagay yung bagay na yon, no? Sapagkat maliwanag dito na sinabi ng mga apostol, sabi niya, at tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Mari siguro nung una, dahil sila rin yung naglilingkod sa dulang, yun nga, nagkakaroon ng suliranin dahil hindi nila masyadong naasikaso dahil mas binibigyan nila ng priority yung salita ng Diyos, yung spiritual matter, no? At marahil yun yung difference ng dalawang office na ito. Yung isa ay physical, yung isa ay more on is spiritual. Yung spiritual journey ng isang local church, napakahalaga. Kaya alam niyo sa aking karanasan sa pangunguna sa iglesia, hindi lang yung nakakapag-preaching ka, nakakapagturo ka, hindi lang yon. Nakikita mo kung ano yung mga nagdudulot ng kaguluhan. Discerning kasi yun eh. At nakikita mo rin kung saan papunta ang local church. Nalilid mo sila, yun yung salitang lead. Nadadala mo sila. Nadadala mo sila sa tulong ng salita ng Diyos. Kung ano yung nararapat na maging buhay ng isang local church. Kaya meron difference, Brother Rosilito. Kasi baka, yun nga, makita natin yung iba, malasakit nila kaya tinatanong ko kanina. Kaya yung iba talaga ay, kung minsan ay, doon yung malaking pagkakamali dahil makikita, masipag, minsan kikilalaning elders, ang nakakalungkot, lack of knowledge sila sa Word of God, nagkakaroon ng kaguluhan. Sometimes sila yung hindi nakakaunawa sa takbo ng iglesia dahil they are lack of knowledge in God's Word. At dito sa pinag-aralan natin, meron ding mga bagay na yung mga hindi dapat, no? Hindi siya dapat bago-bago. Mga ganon. Meron yan mga dito sa yung mga kaya napakahalaga rin na itong pag-aaral natin na ito. Sabi ko nga sa inyo, pagka tayo nagkamali ng pagpili, pagkilala, yun ang isang panganib sa loob ng iglesia. Kaya minsan mayroong mga division din. Yung mga nakikita kong nadi-divide na mga churches, ito yung mga nakakapasok talaga sa leadership, yung mga merong self-motive, mga gusto lang ay leader sila. Kumbaga, wala pang katunayan yung kanilang, siguro nakakapagsalita sila pero wala pang mga katibayan na sila nga ay mga sabihin natin na mga lingkod ng Panginoon o sabihin natin elders. Kaya minsan ay yun ang isang bagay na nakakalungkot. Sige po, baka mayroon pang tanong po yung iba sa atin. Kung naging maliwanag na kay Brother Rosilito po yung tanong niya.
Sige po mga kapatid, katulad po ng nabanggit po na ating pong tagapagturo, baka mayroong mga iba pa po mga katanungan o follow-up po sa ating po naging katanungan. Last call po. Sige po mga kapatid, kung wala na po tayo naging mga katanungan, pasalamatan po natin ang Panginoon sa ating po napag-aralan po. At sa ating pong pagwawakas po ay kausapin po natin si Brother John na pagwakasan po tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin po. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na pinagkaloob niyo po sa amin pong online Bible study, sa pagpapatuloy po ng amin pong series lesson. At muli po salamat po sa inyo pong mga salita na nahayag po sa gabi po na ito. At ganoon din po sa local church sa Florida, sa mga kalalakinan po. Ang dalangin po namin nawa ang amin pong napag-aralan, tunay po na ang mga motive po ng mga lingkod po ninyo ay ma-align po sa kalooban po ninyo. Nang sa gayon po, ang inyo pong local church ay patuloy po na maging kaaya-aya, lalo pong magamit po sa inyo pong layunin. Nawa ang bawat isa po na maari pong gamitin po ninyo bilang elders, leader po ng church, ay tunay po na ang mga puso po namin, ang banal na espiritu, ang patuloy po, ang bunga ng espiritu ang makita po. At anuman pong mga makasarili pong mga motibo, ay nawa wala pong mga ganun pong laman ng aming pong mga puso, kundi ang mapaligaya po ang aming pong Panginoon. At patuloy Ama na makita po na lumalakad po ang mga buhay po namin na ayon din po sa inyo pong kalooban. Kaya dalangin po namin ang local church na sa pag-recognize ng mga leader po na nilalagay po ninyo sa iglesia. Salamat din po sa lahat po ng dumalo, sa lahat po ng aabutan po ng inyo pong mensahe sa online. Kayo rin po ang manguna, ang banal na espiritu ang patuloy pong gumabay. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit na naghayag po sa inyo pong mga salita. Patuloy ang dalangin po namin na bigyan po ng kalakasan pisikal, patuloy po sa espiritual at ang kanya pong buong pamilya. At yun din po sa patuloy po sa mga kapatiran at sa lahat po ng makakapanood. Patuloy po na dalangin po namin na maging pagpapala po ang inyong pong mensahe po sa bawat isa. Salamat po sa gabi po na ito. At muli amin pong dinadalangin po ito at hinihiling sa matamis na pangalan lang po na iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. God bless po sa ating pong lahat. Thank you po. God bless po sa bawat isa po sa atin. Good evening po. God bless po. God bless po. Good evening po. God bless.